Magandang araw, ako nga pala si Isaac Rodas at ngayon naman tatalakayin natin ang katotohanan o opinion. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, mahalaga na maunawaan ang pagkakaiba ng katotohanan at opinion. Ang kaalaman na ito ay hindi lamang tumutulong sa atin sa pagbuo ng matalinong desisyon, kundi pati na rin sa pag-unawa sa iba't ibang pananaw at impormasyon na ating natatanggap. Ang pag-unawa sa pagkakaiba ng katotohanan at opinyon ay mahalaga sa pagsusuri ng impormasyon, paggawa ng desisyon, at paggalang sa iba't ibang pananaw. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga katotohanan, tayo ay nagiging epektibo sa ating mga aksyon at mas bukas sa pag-unawa sa mga opinyon ng iba. Ano ang katotohanan? Ang katotohanan ay isang pahayag na maaaring patunayan o salungatin gamit ang ebidensya o datos. Ito ay objektibo. Ibig sabihin, hindi ito nagbabago batay sa damdamin, paniniwala o pananaw ng tao. Ang mga katotohanan ay maaaring kumpirmahin sa pamamagitan ng una, mga statistikang datos. Halimbawa nito ay census data. Pangalawa, dokumento at tala. Halimbawa nito ay birth certificate, historical records. Ikatlo, empirical na ebidensya. Halimbawa nito ay scientific experiments. Mga halimbawa ng katotohanan. Ang tubig ay kumukulo sa 100 degrees Celsius sa normal na atmosphere pressure. Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 mga isla. Ano ang opinyon? Ang opinyon sa kabilang banda ay isang pahayag na nagpapahayag ng saloobin, paniniwala o pananaw ng isang tao. Ang mga opinyon ay subjektibo at maaaring magbago depende sa taong nagpapahayag nito. Ang opinyon ay maaaring batay sa personal na karanasan, paniniwala, o interpretasyon ng isang tao. Halimbawa ng opinyon, ang tubig sa probinsya ay mas masarap kaysa sa tubig sa lungsod. Ang Pilipinas ang may pinakamagandang pulo sa buong mundo. Ang Pilipinas ay magaganda at magbait ang mga tao. Bakit mahalaga ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon? Ang pag-unawa sa pagkakaiba ng katotohanan at opinyon ay mahalaga dahil una, pagbuo ng matalinong desisyon. Ang mga desisyon ay dapat nabatay sa mga katotohanan upang maging epektibo at makatarungan. Ikalawa, pagsusuri ng impormasyon sa pagharap sa napakaraming impormasyon araw-araw. Ang kakayahang tukuyin ang katotohanan mula sa opinyon ay tumutulong sa atin na mag-analisa ng impormasyon ng mas mahusay. Ikatlo, pagrespeto sa pananaw ng iba. Ang pagkilala na ang opinyon ay subjektibo ay nagbibigay daan sa atin na igalang ang iba't ibang pananaw ng mga tao. Paano malalaman kung katotohanan o opinyon ang isang pahayag? Una, hanapin ang ebidente. Kung ang pahayag ay maaring patunayan o salungatin gamit ang ebidensya, ito ay katotohanan. Ikalawa, tingnan ang wika. Ang mga pahayag na gumagamit ng mga salitang nagpapahayag ng personal na pananaw tulad ng sa palagay ko, tingin ko, o ayon sa akin, ay kadalasang opinyon. Ikatlo, alamin ng pinagmulan. Ang mga pahayag na nagmula sa mga eksperto o respetadong institusyon ay mas malamang na katotohanan. Mga tanong
para sa pagsusuri. Ano ang batayan ng pahayag na ito? Meron bang ebidensya? Ikalawa, ito ba ay isang objektibong pahayag o naglalaman lamang ng personal na pananaw ng isang tao? Ikatlo, maaari bang magbago ang pahayag na ito depende sa taong nagsasabi? Mga karagdagang halimbawa ng katotohanan at opinyon. Katotohanan. Ang EDSA ay pangunahing kalsada sa Metro Manila. Objektibo itong pahayag at makukumpirma gamit ang mga mapa at impormasyon ng trapiko. Opinyon. Ang EDSA ay ang pinakaabalang kalsada sa Pilipinas. Ito ay isang opinyon dahil maaring magkaiba-iba ang pananaw ng mga tao tungkol sa abala ng isang kalsada. Ngayon naman, dumako tayo sa pagsasanay. Sagutin kung ito ba ay katotohanan o opinyon. Una, ang araw ay sumisikat sa silangan at bumababa sa kanluran. Kung ang sagot mo ay katotohanan, tama. Dahil makita ang pagsikat ng araw sa dakong silangan at mapapatunayan ito ng mga estadistikang datos. Ikalawa, ang tubig ay nagyayelo kapag ito ay napapahid ng malamig na temperatura. Kung ang sagot mo ay katotohanan, tama. Dahil ito ay mapapatunayan ng empirikal na ebidensya. Ikatlo, ang chocolate ice cream ay mas masarap kaysa sa vanilla. Kung ang sagot mo ay opinyon, tama, dahil nakadepende ito sa pananaw ng isang tao. Pang-apat, ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 isla. Kung ang sagot mo ay katotohanan, tama. Dahil makikita sa geographical na mapa ng Pilipinas na ito ay mapatayan ng mga dokumento at tala. Panglima, si Spider-Man ay ang pinakamahusay na superhero sa lahat. Kung ang sagot mo ay opinyon, tama. Dahil isa itong uri ng opinyon na nakabase sa saloobin. Ika-anim, ang pag-aaral ng musika ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa pag-aaral ng sining. Kung ang sagot mo ay opinyon, tama, dahil isa itong uri ng paniniwala. Ikapito, ang 2 plus 2 ay katumbas ng 4. Kung ang sagot mo ay katotohanan, tama, dahil ito ay mapapatunayan sa pamamagitan ng empirikal na ebidensya. Ikawalo, ang Venus ay ang pinakamataas na planeta sa solar system. Kung ang sagot mo ay katotohanan, tama, dahil ito ay mapapatunayan ng empirikal na ebidensya. Siyam, ang pizza ay dapat kainin ng may kasamang pinya. Kung ang sagot mo ay opinyon, tama, dahil ito ay saloobin o pananaw ng isang tao. 10, ang Pilipinas ay pinakamagandang bansa sa buong mundo. Kung ang sagot mo ay opinyon, tama, dahil ito ay saloobin ng isang tao. Ngayon naman, dumako tayo sa konklusyon. Ang pag-unawa sa pagkakaiba ng katotohanan at opinyon ay mahalaga sa pagsusuri ng impormasyon, paggawa ng desisyon, at paggalang sa iba't ibang pananaw.
Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga katotohanan, tayo ay nagiging mas epektibo sa ating mga aksyon at mas bukas sa pag-unawa sa mga opinyon ng iba. Yun lamang sa aking talakayan. Sana ay marami kayong natutunan.